registration ng mga electrical personnel po doon sa madaling makita sa kanilang establishment. Ano po, yun po yung nakasaad sa batas. Ito po yung sample ng CR. Lahat naman po tayo meron ito. Personnel sa Certificate of Registration. Ito po yung sample ng electrical compliance na ini-issue po ng board sa mga establishmento po na nakapag-comply. Ano po, ito po yung sample na makikita natin na dapat siya ay naka-display. May mga action po sa mga ibang chapter para po maipatupad ito ng maayos. Gaya ng ginawa sa San Pablo City, punta sila sa local government para po i-inform about this Section 33 of RA 7920. Napag-usap sila sa council at sa kinaganda naman po ay naipasa yung batas ng local government. Yung pong local ordinance number 2004-14, if I'm not mistaken, ay naipasa po ito sa San Pablo City. Kaya maayos na ipatutupad yung batas po ron na lahat po ng mga establishment ay kinakailangan na mag-comply. Apo. At yung mga 50 kVA below na establishment po ay kinakailangan meron silang ipakikita na Certificate of Electrical Inspection, Annual Certificate of Electrical Inspection, certified ng PEE, REE, or RME para po sila ay makapag-renew ng business permit. Ano po? Yun po yung ginawa sa City of San Pablo. Ano pa po yung mga ginagawa para maiparating itong batas na ito sa lahat ng mga kinauukulan? Nagsasagawa rin po ng pag-iimbita sa mga OBO, municipal engineers, sa bawat chapters para magkaroon po ng forum, RA 79 forum. May mga naisagawa na po sa mga nakaraan at nakakatuwa at marami ang nag-response lalo na dito sa parting Laguna. Ito po yung kanina na nabanggit ko. Nilabi ito sa City Council para may pasa yung ordinance. Ito ay maganda rin para sa ganon ay may pa sa katuparan din. Pero sa akin pong palagay ay ito ay ano na po, ito ay Republic Act po ito eh. Kaya sa palagay ko kinakailangan po na ito po ay maipatupad na bagamat walang ordinance. May mga gagawing mga pamamaraan ng naaayon sa batas para po this year po ay maisakatuparan na to. Kaya magtutulong-tulong po lahat po ng chapters sa buong Pilipinas para po ito ay ma-implement na po sa ating bansa. Gaya po ng nabanggit ko rin na yung nga, magpapadala ng mga letters sa lahat ng mga establishment para po ay maisakatuparan na to at maging mandatory lalo na doon po sa mga magre-renew ng mga business permit. At ito namang isa ay ito po yung sample. Ito po yung sample ng ginawa ng San Pablo City para po ay maging ordinansa.
ito po ay kahawid din. Kung ano yung nakalagay sa RA 7920, ganun din po. Parang local version po ito ng San Pablo para lang po ma-implement. Yan po. Ito po yung memorandum na lahat na kinakailangan mag-comply para makapag-renew ng business permit. Ito rin po yung sample na ginawa sa Makati. Okay, nagpadala ang OBO ng memorandum para paalalahanan po lahat ng establishment sa Makati na kinakailangang mag-comply sila. Ano po? Ito yung sa isang maganda. Ito ay ginawa rin na sa tulong din ng mga chapters natin sa Makati para makipag-ugnayan sa mga local government. Kaya ito po ay naisagawa sa Makati. Ang RA 7920 Article 4 Section 39, Enforcement of the Act by the officers of the law. It shall be the duty of all constituted officers of the law, the national government, or any provincial city or municipal government, or of any political subdivision thereof, to prosecute any person violating the provisions of this act. The Secretary of Justice of his assistant shall act as a legal advisor of the board and render such legal assistance as may be necessary in carrying out the provision of this act. Kaya may nagtatanong sa amin, so bakit ang committee ay hindi inaatasan na para maging officers of the law? Hindi po. Katulad na nabanggit ko kanina, ang enforcement committee is to help the board and the IIEE para po ma-implement ang batas. Meron pong mga itinakda ng batas na dapat po na siyang magpatupad nito sa mga provincial, city, and municipal government. Yun po yung mga nasa government entity po. Sila po ang dapat na magsakatuparan nito. Ano po? Kung yung iba po ay hindi po ginagawa ito, kaya po muli kami magpapaalala po sa mga nasa local governments para po maipatupad po ang RA 7920, lalo na po yung section 33. At may kaukulang penalty po ito na 10,000 at hanggang 50,000 at may pagkakulong na 6 months and 5 years or both. Ang alam ko po rito ay babaguhin ito at itataas kasi ito po yung mababa na masyado for the past 25 years para po yung mga establishmento ay medyo masindak na sila ay sumunod sa batas. At sa huli po, ito po yung mga members po namin ng committee. At salamat po ng maraming sa inyo sa kaunting oras na iginugol ninyo para mapakinggan po yung mga basic requirements po ng Section 33 para maisap katuparan na po ang batas na ito sa lahat ng mga establishment, hindi lamang po sa kaligtasan ng mga tao, maging sa lahat ng mga kaligtasan ng mga buildings or properties. Ano po? Dahil sa napakahalaga po nito na dapat lahat po ay magtulong-tulong, hindi lamang po kami na nasa committee, hindi lamang po yung mga officers ng bawat chapters, lalo lahat ng mga IIEE members po
na tumulong tayo lahat para ma-disseminate ang information about this law. At sa huli po, muli, maraming salamat.